Tirik na tirik pa ang araw nang magtungo si Mang Goryo sa kubo ng kanyang kumpareng si Mang Antonio. Alauna na ng hapon yon na tila ba importante ang kanyang pakay sa kumpare. "O Goryo, ano't naparito ka ng kaniring oras?" Magiliw na bungad ng may edad na lalaki. May dala itong sibat at mukhang mga ngaso pa ito. "Pasensya na pare, mukhang naabala yata kita." "Ayos lang, aalis sana ako upang punan ng aking pagkaburyong eh. Wala akong magawa kaya mga ngaso sana ako. Pero ngayong nandito ka na, halika't pumasok ka sa aming tahanan." Napapakamot naman si Mang Goryo sa kanyang batok dahil sa intrusyon. Gayunpaman ay pumasok na rin ito sa maliit na kubo. Pagkapasok pa lamang ay sumamyo kaagad ang napakasangsang na amoy. Normal lang naman yon sa kanya dahil sa mga karneng iniimbak nila, lalo na kapag hindi pa natuyo ang naturang mga karne. "Ano nga pala ang sadya mo?" tanong ni Mang Antonio na inihahanda na ang mga panganga nila. Wala kasing kape sa kabundukan at sa kagaya nilang mga lumad ay talagang ang malayo sila sa kabiasnan. Kumbagay umaasa na lamang sila sa kagubatan at mga mababagsik na hayop bilang kanilang pagkain. "Nababatid mo bang nasa 4 na taon na ang anak kong si Esong, samantalang ang unika iha mo'y nasa 2 taon na? Sa pakiwari ko'y silang nababagay." Bahagyang natawa si Mang Antonio, hindi bilang pangiinsulto kung hindi sa katuwaan na rin na sa wakas ay ang kumpare na nito mismo ang nagkusa sa nais rin nitong mangyari. "Kumpare, ako man din yan ang nais ko. Kung alam mo na lamang sana na di hamak na tayong nakakaangat sa nayo na ito. Iisa lang naman ang anak namin at gusto kong sa lahi niyo mapupunta yung anak ko. Kung gayon, itakda na natin ang dapat na itakda. Pagsapit ng ika-14 ni Esong ay dadaos na rin natin ang pag-iisang dibdib ng 2. Anang Mang Goryo. Lumabas ang may itim ng ngipin ni Mang Antonio dahil sa malawak nitong pagngiti. Ngayon ay may solido ng haligi ang kanilang kaisa-isang anak. At bilang patunay ng solidong kasunduan ay sinugatan nila ang kanilang mga palad gamit ang matalas na bolo. Pinapatak ang dugo sa isang baso ng tubig. Pagkakuha ay pinaglapat ang kanilang mga palad at ang pinali ng matatag na kasunduan ay ang pag-inom ng tubig na pinapatakan ng kanilang mga dugo. "Para sa matatag na pundasyon at pag-iisang lahi natin." Sambit pa ng dalawa. Unang uminom si Mang Goryo bilang siya ang unang nagtungo kina Mang Antonio at dahil na rin sa lalaki yang sa kanya. Sa isang maliit na silid ay nakasilip ang mag-ina ni Mang Antonio. Walang muwang ang batang si Isay kaya hindi nito alam ang plano ng ama. Wala itong kaalam-alam na naibuya na pala siya ng sarili nitong ama, habang ang ina nitong si Aling Luz ay malawak ang pagkakangiti. Bagaman hindi siya aswang, subalit isa rin siyang mangkukulam. Ang kanyang asawang si Mang Antonio ay isang uri ng bangkilan. Kaya naman kaya nitong manghawa kung gugustuhin nila, ngunit dahil sa kakayahan ni Aling Luz sa itim na karunungan, ay hindi siya nahahawa sa mga ito. At sa kanyang anak na si Isay ang magmamana ng ganoong kapangyarihan mula sa kanyang ama. Lalo't babae siya, ang kababaihang bangkila ng siyang madaling makapanghawa at makapambiktima dahil kaya nilang gamitin ng ganda at halik upang maguyo ang kanyang bibiktimahin. Samantalang sina Mang Goryo ay mga aswang na may lahing talunanon. Silang naghahari sa kagubatan pagdating sa bilis ng panguhuli ng pagkain. Di rin sila basta-bastang naapektuhan sa mga maiitim na dasal. Kaya malalakas ito kumpara sa mga bangkilan. Siguradong sa hapag ay mabubusog sila at pagdating sa depensa, siguradong silang maghahari sa nayon na yon. Nay, laro lang ako sa labas." Anang musmos na si Isay. "Hindi pwede, dito ka lang. Huwag paglalaro ang atupagin mo. Dapat ang pinapanood mo ay ang mga ginagawa ko nang sa ganun ay matuto ka." Asik nito sa anak na parang hindi bata kung pagsabihan. Dahil sa takot nga nito sa kanyang ina ay nananahimik ang bata. Labis ang saya ni Mang Antonio nang ibalita sa asawa
tungkol sa napag-usapan nila ni Mang Goryo. Mahal, magsisimula ka ng magbilang ng kuro. Dahil naitakda na ang buya, sa oras na sumapit ang ika-12 anyos ni Isay ay magiging asawa na nito si Esong. Ngumiti na makahulugan si Aling Los sa asawa. Makakaasa ka, mahal. Sa kabilang dako ay naabutan ni Mang Goryo ang asawang gumagawa ng langis. Napansin naman kaagad ni Aling Mona ang kamay ng asawa na nakabenda gamit ang pirasong tela. Anong ibig sabihin yan, Goryo? Hindi makapaniwalang tanong niya. Ngumisi ang Ginoo. Mona, huminahon ka. Naibuya ko na si Esong sa anak ni Antonio. Napag-isip ko na kapag dumating ang nakatatakdang pag-iisang dibdib ni Esong at ni Isay, ay lalakas ang puwersa natin. Pero hindi mo man lamang inintay na makapag-isip ang anak natin at makapamili ng landas na gusto niyang tahakin. Manahimik ka, Mona. Nahihibang ka ba? Sa tribo natin, ganito ang pamamalakad rito. At anong pa ba ang pwede niyang tahakin na ber? Sa tingin mo, hindi ba makakabuti itong desisyon ko para sa kanya? Ako ang padre de pamilya rito kaya umayos ka. Singhal nito sa kaawa-awa nitong asawa na walang hinangad kundi ang mapabuti ang kanyang anak na si Esong. Hindi niya ginusto ang ganitong buhay, kagaya rin ng desisyon ng asawang sinapit niya sa kanyang mga magulang. Binuya at hindi nagkaroon ng malayang desisyon sa kung anong gusto niyang gawin sa buhay. At ngayon ay mukhang may papasa ang sumpa sa kanyang anak, kagaya ng sinabi ng matandang si Manang Lusing, ang manghuhula sa nayon nila na pinaniniwala ang baliw. Si Esong daw ang sisira sa tradisyong hindi makatarungan at bago niya makamit ay dadanak muna ang dugo. Si Esong magpapabago sa nayong balot ng itim na kapangyarihan, ang magtataguyod ng kalayaan sa tribong lumad. Naniniwala siya doon dahil siya mandinigan noon ng nais. Anak ko, ngayon magsisimula ang masalimuot mong tadhana. Naway mapagtagumpayan mo yon. Halos pabulong nitong sabi ng talikuran siya ni Mang Goryo. 2 araw matapos ang kasunduan ni Mang Goryo at ni Mang Antonio ay nagpatawag ang matandang dato ng pulong. Nagkaroon ng salo-salo at kasiyahan ng tribo. Nagpahid ang mananayaw ng langis at tuling sa kanilang buong katawan at ang natatakpang bahagi lamang ng hubad na katawan ay ang maselang parte. Nagsayaw sila sa gitna ng apoy na may nakapatong na malaking kawa at may nakasalang na tubig. Kumakanta ng hindi maintindihang lingwahe na animoy ritual. Nakasuot ang dato at ang 2 padre de pamilyang sina Mang Antonio at si Mang Goryo ng itim na roba. Ang kulay na yun na nangingitim ay mula sa dugo ng tao na ipinahid sa totoong kulay ng roba. Ang orihinal na kulay kasi nito ay puti. Walang buwan ng oras na yon dahil ang pagkakasundo ay nagsisimula dapat kapag nagtatago ang buwan. At dapat sa mismong araw ng kasal nangingibabaw dapat ang liwanag ng buwan upang sa gayon ay makapagpalit silang lahat ng anyo. Lalo't malalakas na uri ng aswang ang mag-iisang dibdib. Hitik tayo ngayon sa hayop na pagsasaluhan ngayong gabi. Ngunit kapag sa oras ng kasal, isang masaganang karne ng tao ang ating pagsasaluhan. Anang dato sa kanyang nasasakupan. 11 taon na ito ngunit sadyang malakas pa rin dahil sa kanyang pagiging aswang. Itong nasa tabi ko ngayon si Goryo na ama ni Esong at Antonio na ama naman ni Isay ay tuluyang nagbigkis ng kasunduan para sa pagbubuya ng kanilang mga anak. Nagsigawan ng tribo, itinaas pa nito ang kamay ng 2 lalaki kung saan may palatandaan ng kanilang sugat. Nasa iisang lamesa naman si Aling Luz at Aling Mona na nanonood sa nag-aanunsyong dato. Kung gaano kasayang mangkukulam na si Luz ay siya namang busangot ng isang ginang. Natatakot siya sa maaaring mangyari sa nasabing itinakdang araw. Tayo na't magsaya at uminom ng mainit na pulang likido para sa masayang gabing ito. Pagtatapos niya ng anunsyo, muling nagpatuloy ang maingay na tugtugin at nagsayaw
Ang iba'y nagkatay ng hayop habang pare-pareha silang binibigkas na ang ritual. Ritual ng pagpapalakas sa bigkis ng kasunduan ng malalakas na uri ng aswang. Pahiwatig na walang sinumang pwedeng pumutol ng bigkis na yon. Dahil sa oras na hindi matuloy ang kasal, ay isang napakalaking labanan ang magaganap sa nayong yon. Lalo't madadamay ang ibang asumang sa ibang baryo. Kung ordinaryo lamang kasing lahi ang ikakasal ay hindi na magkakaroon ng ganong salo-salo at higit sa lahat ay makukuha pa sa usapan at pagkonsindera ng sitwasyon dahil sa hindi natuloy ang ipinagkasundong ordinaryong lahi. Ngunit sa lagay ni na Esong at Isay ay malabo itong atrasan. Heto, kumain ka muna. Abot ni Isay ng sariwang laman ng hayop kay Esong. Tinitigan lamang yon ng batang si Esong. Hindi siya kumakain ng sariwang laman maliban na lamang kung napatuyo na sa bilad o napakuluan iyon. Nakasuot si Isay ng magandang puting damit habang may nakapatong na pabilog na ugat sa kanyang ulo. May dugo pa sa kanyang bibig dahil sa kabilaang kamay nito ay may hawak na isa pang sariwang karne sa kanyang kinakain. Humiling siya kay Isay. Di ako kumakain yan, Isay. Bakit naman? Masarap kaya? Di ako nasasarapan dyan. Sagot nito sa kainiwanan ng batang babae. Di man nila lubos na naiintindihan ang kaganapan ng gabing yon, subalit alam ni Esong na labag yon sa kanyang kalooban. Ayaw niyang mabuhay sa nayon. Ayaw niya ng karahasan sa pamamalakad ng kanyang ama at ng dato. Lalo na't ang ama nito ang kanang kamay ng dato. Siguro'y dahil silang tinatawag na talunanon. Bata pa siya. Kaso sa pagbudbud ng kwento ng kanyang ina tungkol sa buhay sa labas ay yon ang ninanais niya. Maging normal at hindi pumapas lang ng tao. Kahit ilang beses na siyang nakakita ng kinakatay na tao bilang pagkain ng tribo, hindi pa rin iyon nagiging normal sa kanyang kaisipan. Sinasanay siya ng kanyang ama na makapanood ng pinapas lang na tao upang may tatak sa isipan nito na isa lamang silang mga pagkain. Ngunit sa awa at konsensya lamang ang nararamdaman niya. At dahil nga sa musmus pa ito ay nanatili siyang tahimik. Hoy Esong, ano't nakita ko na iniwanan mo si Isay doon nang abutan kanya ng pagkain? Paggalit na tanong ni Mang Goryo sa anak nito. Nakita pala niya ang dalawa na kanina'y nag-uusap. Inoobserbahan pala nito ang anak. Napalunok ang bata at hindi nakaimik kaagad. Busog pa po kasi ako, amang. Magalang niyang tugon. Hinablot nito ang damit ni Esong sa kabinulungan. Siguraduhin mo lang anak, tandaan mo, magiging asawa mo yan balang araw. At baka ikaw na rin ang susunod na pinuno ng ating tribo kaya umayos ka. Halos mangiyak na ang batang si Esong sa babala ng kanyang ama. Parang hindi siya nito anak dahil mas iniisip pa nito ang hangarin kaysa sa kanya. Opo, amang. Sagot na lamang ni Esong. Nang iwan na siya ng kanyang ama, ay ang kanyang ina naman ang lumapit. Anak, heto ang pagkain. Pinakuluan ko na yan. Hayaan mo ng ama mo. Pag-aalo naman ni Aling Mona. Alam naman niyang napagalitan ng anak nito kanina. Pagsabihan mo yung anak mo muna. Balita ko hindi daw yan kumakain ng hilaw. Hindi yan magiging malakas na talunanon kung hindi makakakain ng sariwang laman. Sabad naman ni Aling Luz. Hawak nito ang kamay ng anak nitong si Isay. Tila ba nagbantigantay nga ni Aling Mona sa narinig. Bahagyang lumitaw ang namumula nitong ugat sa sentido na animoy nagbabagong anyo. Payuwatig na hindi nito nagustuhan ang sinabi nito. Malayo pa ang kasal ngunit tila bagay nangingialam ka na. May anak kang tao kaya iyan ang asikasuhin mo. Madiin na tugon naman ni Aling Luz. Hindi ako nangingialam. Nagpapaalala lamang balae. Huwag mo akong tawaging balae. Asawa ka lamang ng isang bangkilan ngunit hindi ka nagpayanggaw. Isa kang bruha kaya hindi ka naman namin kauri. Tila ba hindi makaangal si Luz sa paratang sa kanya ni Aling Mona. Porong mga aswang ang mga naninirahan sa naturang nayon.
Walang dapat manirahan doon na walang dugong aswang dahil isang malaking kasalanan yon sa patakaran nila. Ngunit liban sa dato at sa mag-anak ni Mangorio ay walang nakakaalam na hindi niyanggaw si Aling Luz. Pakiusap na rin yon ni Mang Antonio dahil sa ito naman ang kanyang napusuan. At sa oras na malaman ang lihim na yon, tiyak nilang magkakagulo sa lugar. Hindi lamang makapagsalita si Aling Mona dahil sa asawa at sa dato na sinang-ayunan ng lihim na yon. Kahit nang gagalaitin na ang ina ni Isay ay pinilit niyang pakalmahin ang sarili. O siya, tayo na't manood na lamang ng ritual na magaganap. Ang amoy ng sariwang dugo ng hayop habang ito'y umiiyak sa hiyaw at sakit ay parang ritmo sa pandinig ng mga gutom na aswang. Anito na nakangiti bago tinalikuran ng mag-inang Aling Mona. Bumalik naman sa dating anyo ni Aling Mona nang makaalis na ang babae. Hindi siya nito basta-bastang mapapakialaman dahil kapag napuno siya'y sigurado ang kaguluhan. Mabilis na lumipas ang 9 na taon at ang batang si Esong ay lubaking may matitipunong katawan at angking gandang lalaki. Ang mahaba nitong buhok na lagi ay nakabenda ng pulang tela at ang matingkad nitong kayumangging balat ay talagang nakakapangakit kapag ito ay pawisan o hindi kayo nagpapahid ng langis. Kabilugan na naman ang buwan, anak. Maganda ka't kinakailangan nating mag-impok ng pagkain dahil sa mga susunod na buwan ay bababa tayo sa kabundukan. Nakangising sabi ng kanyang ama na wari nito'y nananabik na. Sa kabila ng pagiging may edad nito ay tila ba hindi ito tumatanda at wala man lamang ni isang uban na makikita sa ulo nito. Tuningang ang mga pagkain ng sariwang laman at pag-inom ng dugo ang nagpapabagal sa kanilang katandaan. Napakunot ng noo ang nagbibinatang si Esong. Nagtataka sa tingin ng ama. Bakit po? Marami pa naman tayong mahuhuling mga mababangis na hayop dito sa kagubatan, di ba? Doon sa kabilang kabundukan pwede rin tayong mga suron. Humiling ang kanyang ama. Dahil sa hindi na hayop ang ating pupuntiryahin. Nakadama ng kaba at pag-aalala ang binatilyo. Bagaman hindi ito diretsa ang sinabi ng ama, ang naisip pakahulugan nito. Subalit mukhang nahuhulaan na nito ang ibig nitong sabihin. Amang, kinakailangan po bang bumaba ho tayo? May nahon niyang tanong. Bigla na lamang siyang sinakmal ng ama nito sa kanyang leeg na para bang hindi nito nagugustuhan ang pinapakita ng anak na lalaki. Kahit hindi nagsasalita ay daman niya sa mga titig nito ang layuning pilit niyang ibinubudbud sa kukote ng anak. Ado Esong, 9 na taon na kitang hinubog sa pag-iensayo at pagpapaliwanag ng kahalagahan ng patakaran natin dito. Kung hindi ka matututong pumaslang ng tao na siya naman dapat nating kinakain, walang silbi ang pagiging aswang mo. Sa susunod na taon ikakasal na kayo. Dapat buo ang loob mo. Huwag kang lalamya-lamya kagaya ng iyong ina. Walang makukuwang tao rito dahil bihira na lamang ang naglalakas ng loob ng manghimasok sa kabundukan. Alam nilang teritoryo to ng mga aswang. Kaya doon sa baba tayo mambibiktima ng mga tao. Singhal nito sa anak sa bayhagis dito sa paligid. Napaubo naman ang binatilyo dahil sa malakas na pagkakasangmal ng kanyang ama. Parang maiiyak na siya subalit pilit niyang tinatataga ng kanyang loob. Labag man sa kalooban ngunit kailangan niyang sundin ang utos ng kanyang ganid na ama. Opo. Sagot niya habang inuubo pa ito hawak ang kanyang leeg. Tumayo siya at nagpatuloy sa pagpahid ng lana sa katawan. Huminga ng malalim si Mangorio saka nauna na sa labas ng kubo. Lumapit naman ang kanyang inang hindi kagaya ng kanyang ama ay bakas dito ang katandaan. Marami na rin kasi itong uban sa buhok at may mga kulubot na rin sa muka. Di kasi kagaya ng kanyang ama na kapag may nakikita silang bangkay ng tao sa gubat ay kinakain ng kapwa nila asubang. Si Aling Mona ay hindi kumakain ng karne ng tao. At doon nagmana si Esong. Magtiis ka lang anak, kapag buo na ang loob mo at may sapat ka ng inspirasyon, saka kita tuluyang gagabayan upang makatakas sa isinumpang landas na ito.
ng kanyang ina. Napayakap naman si Esong sa kanya, ang kanyang inang namumukod tanging nagmamahal sa kanya at nakikinig sa hinaing niya. Kaya naman mahal na mahal niya ito, ngunit wala itong laban sa kanyang ama. Sa tuwing hindi nagugustuhan ni Mang Goryo ang tinuturo nito kay Esong ay sinasaktan nito ang ginang. Kagaya ng ibang babae sa kanilang tribo ay bata pa lamang ay pinagkakasundo na ng kanyang ina sa kanyang amang. Kahit taliwas ito sa kagustuhan ni Aling Mona ay wala itong nagawa dahil sa digmaan ng magaganap sa pagitan ng pamilya ni Mang Goryo at ni Aling Mona. Kapag malakas na ako inang, lalaban na ako. Anito na hinalikan pa ang ina sa kanyang noo bago sumunod sa ama na nasa labas na. May ilan rin silang makakasama sa pangangaso. Sila'y hubot-hubad na rin at nangingintab sa langis. Mga kauri rin nilang mga yon, mga talunanon. Lumapit siya sa kanyang ama. Magsisimula na tayo, Esong. Anito. Tumango naman ng binatilyo at pinasadahan ng tingin ng mga kasama. Ramdam niya sa mga ito ang pagkagutom sa laman ng tao. Kaya ngayon pa lamang inaisip niya na ito ang makakalaban niya pag dumating na ang panahon na kaya na niya. Naliwanagan sila ng unti-unting dumungaw ang maliwanag na buwan na kanina'y tinatakpa ng malaking ulap. Umungol ang amang talunanon, hudyat na isang gabing iyon sa madugong pangangaso nila at bilang babala na rin sa mga mabibiktimang hayop. Umalingaw-ngaw ang ungol nito hanggang sa pusod ng kagubatan. Sinundan naman iyon ni Esong na pumapangalawa sa malakas na talunanon. Dahan-dahang nagsilabasan ng litid ng kanilang ugat at ang karaniwang talunanon ay nagtataglay ng pulang mga mata samantalang ang mag-ama ay singkulay ng buwan. Sumisimbolo na silang naghahari. Tumubo ang kanilang uso na tila ba isang lobo at ang buong katawan ay tinubuan ng maitim na balahibo. Ang matutulis at malalaki nilang pangil ay pumapailan lang sa mahaba nilang uso. Hindi karaniwan ang laki at ng babagsik nilang anyo, kaya naman may hinuha kaagad ng mga ito na hindi lamang ito basta-bastang mga hayop, kung hindi isang malakas na uri ng aswang. Nang tuluyan na silang makapagbago ng anyo ay nanguna na sa pagtalo ng amang aswang. Gayunpaman ay hindi may kakila na mas mabilis si Esong kaysa sa kanyang ama pagdating sa pagtakbo. Muling umungol si Mang Goryo sa pinamalas ng anak. Isa lamang yung hudyat na natutuwa siya sa nauunahan na siya ng anak nito. Inang, matagal pa po ba? Tanong ni Isay na nooy nag-aasimbolo ng manika gamit ang ugat ng mga halamang gagamitin ng kanyang ina sa pangkukulam. Bahagyang ngumiti ang kanyang ina, batid kasi nito ang ibig sabihin ng anak. Imbis na sagutin ang katanungan nito ay iniabot nito ang isang baging mula sa sanga ng niyog na may mga baitang gawa ng pagtupi rito. Bilang marka na rin ng bawat araw na dumaraan, iyon ang ginagamit nilang kalendaryo. Kapag lahat yan ay namarkahan, ibig sabihin ay dumating ng nakatakdang araw. Kaunting tiis na lamang, anak. Ani Aling Luz sa kanyang anak. Hindi na po ako makapaghintay, inang. Sagot nito, kahit musmus pa'y normal na lamang ang pag-aasawa ng maaga dahil yun ang nakagisna ng kanilang tribo ang pagbubuya. Kaya bata pa'y binubuo na ng mga batang babae ang pagkagusto nila sa naipagkasundo sa kanila. Ngunit dahil sa kakisigan at kagandahang lalaki ni Esong ay hindi may pagkakaila na hindi lamang si Isay ang nagkakagusto rito. May ibang kababaihan din ang namamangha sa kanya. Kaya naman para kay Isay ay siyang pinakamaswerteng babae sa kanilang nayon. Kapag naging mag-asawa na kayo, tiyak ang kalakasan ng ating tribo at pati ang kabilang nayon ay kaya na nating sakupin. Anang bruwa sa bitawan ng nakakapangilabot. Bumalik na lang kaya tayo, sabi naman sa'yo, makinig na lang tayo kay Lolo Pilo eh. Kakamot-kamot ulo na sabi ni Udong sa pinsan nitong si Paulo. Ano ba yan, duwag? Mga lobo lamang yun, ano ka ba? Isa pa,
Kahit magsisi pa ako na naisama kita rito, wala rin naman ako magagawa dahil naliligaw na tayo eh. Napapadyak pa si Udong habang sobrang takot. Di pala ka, tigre, baboy ramo o lobo man yan. Di tayo sasantuhin ng mga yan. Kaya magmadali na tayong umalis dito. Baka malapa pa tayo nang wala sa oras eh. Huminga ng malalim si Paulo. Imbis na makipag-argumento ito sa duwag niyang pinsan, ay naghanap na lamang din ito ng madadaanan pauwi sa kanila. Habang abala sa paghahanap ng daan ng magpinsan ay siya namang dinig nila ang kaluskos sa malapit. Paulo, ano yun? Tanong ni Udong sa pinsan nito sabay kapit ng maigpit sa kanyang braso. Nyemas naman Udong duwag ka ba? Wala lang yun. Magmadali na lang tayo. Ani Paulo na bagaman nakakaramdam na rin ng kilabot, ngunit walang mangyayari kung pagtutuunan niya yon ng pansin. Muling gumalaw ang isang bahagi ng masukal na damo para bagay may pumapalibot na sa kanilang isang nilalang. Sino yan? Tanong ni Paulo. Pakiramdam niya isang tao yon dahil kung hayop yun ay matagal na silang sinagpang nun. Ngunit mukhang pinapakiramdaman sila. Mabilis na nagpaikot-ikot yon sa kanila at gamit ang liwanag ng buwan ay nakikita nila ang mga damong nagsisigalawan dahil mismo sa nilalang na dumaraan doon. Todo kapit naman si Udong sa pinsan nito. Hindi nila alam kung saan sila tatakbo. Akma sanang sisigaw si Udong nang biglang tumalon sa harapan nilang napakalaking lobo. Nagulat sila nang lumapag ito ng isang dimpaang layo mula sa kanila. Huwag kayong sisigaw kung ayaw niyong malapa. Banta ng napakalaking lobo na may nagliliwanag na kulay dilaw na pares ng mga mata. Nagsasalita siya, Paulo. Nanginginig na saad ni Udong na sinasabayan ng maliit na tubig na dumadaloy sa kanyang pantalon. Para silang naistatwa at hindi makagalaw sa sobrang takot. Mas lalong natakot si Udong nang papalapit ang naturang lobo at unti-unting nagbago ang anyo. Nahimatay si Udong kaya naman nag-alala na si Paulo. Udong, gising! Pinagsasampal pa niya ang kanyang pinsan habang pahapyaw na humihinga. Lumilinga-linga rin ito sa papalapit na nilalang. Nang tuluyang nagbago ang anyo ng halimaw ay napagtanto ni Paulo na isa rin pala itong binatilyo na sa tansya niya'y kaedad niya lamang. Sino ka? Aswang ka ba? Totoo nga ang sinasabi ni Lolo Pio. Tanong nito na nanginginig pa ang boses. Psst! Mamaya na kayong magtanong. Maghanap muna kayo ng matataguan. Mahinaong sabi ng nilalang. Nagtaka man hindi naman naramdaman ni Paulo ang panganib sa lalaking lumapit sa kanila. Inilabas ni Paulo ang nakakwintas sa kanya na may palawit na puting bato. Dahil sa kakaibang lakas ng lalaki, binuhat niya gamit ang isang bisig lamang ang pinsan ni Paulo, saka dinala sa makapal na damuhan. Pagkuhay pinahiran niya ang mga yon ng putik. Mabuti na lamang at umulan noong may araw pa, kaya malambot ang lupa. Huwag na huwag kayong lalabas dito. Hanggang di nag-uumaga, babalik ako upang maihatid kayo. Delikado dahil baka mahanap kayo ng mga kasama ko. Akma sana siyang aalis nang hawakan siya ni Paulo. Salamat, Paulo nga pala. Tinanguan siya ng nilalang. Esong ang pangalan ko. Sagot nito saka nagsimulang tumakbo at pagtalo nito'y bigla itong bumalik sa anyong malaking lobo. Ang kaninang takot na nararamdaman ni Paulo ay napalitan ng pagkamangha at lalo na hindi naman sila nito sinaktan. Bagkus ay mukhang tinutulungan pa sila. Base rin naman sa sinabi nito'y may mga kasamaan ito na handa silang lapain. Tinandaan ni Esong ang lugar kung saan niya iniwan ng dalawang tao. Mabuti na lamang at mas mabilis at mas malakas ang pang-amoy nito. Kapag gaganoon kasi nagropo silang lumulusong sa kagubatan ay naghihiwa-hiwalay sila. Mayroon sa timog, kanluran, hilaga at silangan. Nang maamoy niya ang dalawang immortal sa silangan ay iyon agad ang kanyang tinungo. Upang sa gayon ay mabalaan niya ang dalawa at iyon na nga
Naunahan niya ang kanyang ama. Ngunit iyon ang akala niya. Habang naghahanap siya ng ligaw na hayop ay bigla siyang sinunggaban ng ama nito. Anak, nakaamoy ako ng tao. Hindi nagpakita ng takot si Esong upang hindi nito mahalata na may alam siya. Ako rin namang. Ngunit wala akong nahanap na tao sa parting ito. Nang sundan ko ang mabangong amoy ay bigla rin yung naglaho. Siguro'y may nasugatan ng minsan na may nagtungo rito kaya napag-iwanan ng amoy. Pagsisinungaling ng binatilyo, umaasang mapapaniwala ang amang walang awa kung pumaslang. Ganun ba? Pag ako ay umalis na ito sa pagkakadagan sa anak, akala nito'y magpapatuloy na ito sa paghahanap sa ibang bahagi ng kagubatan. Ngunit sinundan pala talaga nito ang samyo ni na Paulo. Imbis na magsalita'y sinundan niya ang kanyang ama. Kapag kasi pinigilan niya ito'y mas lalo siyang mapaghahalataan. Kaya naman hinayaan niya ito at nagkunwari na inoobserbahan kung paano nito tuntunin ang bakas ng amoy. Kumakabog ang dibdib niya nang makarating sila sa bahagi kung saan nahimatay ang pinsan ni Paulo. Amoy panghi na mukhang galing sa ihi yon na sinisinghot ng kanyang ama. Muli ay napalunok si Esong nang tignan nito ang talahiban kung saan tinago ang dalawa. Mabilis yon tinalunan ng kanyang ama. Akmasa na nga harang si Esong subalit wala silang nakita roon. Wala na ring sumunod na bakas doon sa bagong ihi ng tao. Mariin siyang binalingan ng ama. Magpapatuloy na ako sa kabilang dako. Anang kanyang ama na tila ba napahiya sa hindi pagtitiwala sa anak. Nang makaalis na ito'y naiwan naman na nagtataka si Esong. Napaisip siya kung saan nagtungo ang dalawa. Sinubukan niyang hanapin ang amoy ng dalawa dahil kung sakaling nakaalis sila sa pwesto na yon, paniguradong hindi naman sila nakakalayo. Subalit wala talaga. Naguguluhan na siya. Hindi kaya engkanto ang mga yun? Tanong pa niya sa kanyang sarili. Muli siyang naganap ng ligaw na hayop. Hindi pwedeng wala siyang mahuhuli. Kailangan dahil kung hindi siya may pinakamaraming nahuli, ay siya man lamang ang dapat na pumangalawa sa kanyang ama. Pinairal niya ang pag-aasubang na pilit niyang pinipigilan upang matakam at maging agresibo sa paghahanap ng makakain. Nang makakita siya ng usang pilit sumisiksik sa batuan, ay mabilis siyang nagpalit ng anyo. Hindi kasi niya yun mahuhuli kung nasa anyo siyang lobo. Gamit ang matatalas na kuko at mahahabang braso ay hinila niya ang nagsusumiksik na usa. Agad namang nagwala ang kaawa-awang hayop ngunit dahil sa pagkauhaw sa dugo ay mabilis na ibinaon ni Esong ang kanyang pangil sa leeg nito. Habang nagkikisay ang hayop ay siya namang sipsip nito na nagpupuno sa uhaw niyang pagiging halimaw. Ngunit dahil sa hindi natantya ang pagsipsip ay halos maging kulubot na ang hayop at wala nang natira sa dugo nito. Wala na yung magiging pakinabang pa sa kanya kaya kinain na lamang niya ang laman nun. Sinaid niya at nagpakabusog upang sa mga susunod niyang huli ay uuwi na lamang siya. Ngunit wala siyang kamalay-malay na pinapanood siya ng amang nakangisi. Natutuwa sa pinapakitang pagkagutom ng anak sa sariwang laman. Nagpatuloy ang pangangaso ng mga talunanon. Nang sumapat na ang kanilang maiuuwi ay tumigil na sila kahit hindi pa nagbubukang liwayway. Nang sa ganon ay makapagpahinga na rin sila. At ang mga asawa na nila mismo ang mag-aasikaso sa mga hayop na kanilang nahuli. Bagaman kaya pa nilang manghuli ng higit pa sa 40, ngunit kinakailangan rin nilang magtira upang nang sa gayon ay hindi maubos ang kanilang pinagkukunan ng pagkain. Saka na lamang kapag lumakas na ang kanilang puwersa at mga tao na ang kanilang pupuntiryahin. Siniguro muna ni Esong na nakapagpahinga na ang kanyang ama bago nagplanong bumalik sa silangan. Ngunit bago yun ay pinaalam muna niya ito sa kanyang ina tungkol sa taong nakita niya sa kagubatan. Sigurado ka ba? Bigla na lang silang nawala. Opo, wala namang nangangahas na mga aso dito na ibang lahi dahil teritoryo natin ito. Kaya imposible naman na mabiktima sila ng aswang.
At kung mabangis na hayop naman ang umatake sa kanila, paniguradong maaamoy ko ang dugo nila. Hindi naman masasabing engkanto dahil sa silang dahilan kung bakit tuluyan kong nasa itang usang huling-huli ko eh. Napailing si Aling Mona na tila ba may ideya sa misteryong naganap. May ibubulong ako sa iyo at siguraduhin mong iusal mo ang itinuro kong dasal kapag nakarating ka sa panag-iwanan mo sa kanila. Salubong ang kilay ni Esong na hindi pa rin makuha ang ibig sabihin ng ina. Mukhang may mutya ang taong yon kaya nagsabulag sila upang hindi sila makita ng mga kalaban. Yung ituturo ko sa iyong ritual ay magkakaroon lang ng bisa kapag mabuti ang hangarin mo. Makikita mo sila kapag alam ng mutyang hawak nila na hindi mo sila sasaktan. Namangha si Esong sa nalaman, kaya ganoon na lamang pala ang pagkawala ng dalawa. Kung ganoon ay kaya rin ng ibang tao na protektahan ang kanilang sarili sa panahon ng unos. Kaya naman naisipan niyang kaibiganin ang mga yon. Aalis na ho ako, inang. Sige anak, mag-iingat ka. Siguraduhin mong walang nagmamatsyag sa'yo. Kapag nagising ang amang mo, sasabihin ko na lang na inutusan kita. Nagpasalamat ito sa kanyang inang at agarang umalis. Kagaya ng sinabi nito ay umusal siya ng dasal. At dahil sa malinis niyang puso'y umilaw ang mutya. Di pa man nagbubukang liwayway kaya madilim pa sa paligid. Paulo? Tawag niya sa tao. Esong, nakikita mo kami? Gulat na tanong ni Paulo nang buklatin niya ang nakatabing sa kanilang mga damo. Nagsusumiksik at nakayakap sa pinsan. Halatang sobrang takot. Oo naman. Pero paano? Alam kong may mutya kang dala at hindi na mahalaga kung bakit kita nakita. Mabuti na nga yan dahil kamuntikan na kayo makain ni... Natigilan ito at hindi alam kung dapat bang sabihin sa estranghero ang tungkol sa lahi nila. Ama mo yung kaninang naghahanap sa amin, no? Pagpapatuloy ni Paulo. Medyo nalungkot naman ang itsura nito dahil tama nga ang hula niya. Imbis na magtanong pa ng malalim ang tao sa kanya, ay bigla nitong iniabot sa kanya ang kamay. Paulo nga pala, si Udong naman ang pinsan ko. Pagpapakilala pa niya na para bang hindi ito natatakot sa kanya. Panandalian lamang yung tinignan ni Esong, pagdakay nakipagkamay na rin ito. Esong, yun ang pangalan ko. Alam mo bang nakikipagkamay ka sa isang talunanon? Talunanon? Uri ng aswang na magaling sa pangangaso at kayang-kaya naming sumalakay sa kabahayan kapag gugustuhin namin. Higit sa lahat, hindi kami basta-basta tinatabla ng orasyon. Nanlaki ang mata ni Paulo. Di ba pwedeng maging bayani na lang kayo? Napangisi si Esong sa sinabi nito. May bayani ba na uhaw sa laman ng tao? Ang sinasabi mong dapat naming iligtas mula sa kapahamakan ay ang mismong pagkain namin. Tugon nito na tila ba pinapaintindi kay Paulo na isa silang halimaw. Di ba matatawag na bayani yung pagtulong mo sa amin, Esong? Bakit hindi mo pa kami lapain ngayon kung talagang pagkain kami sa iyo? Natigilan si Esong sa sinupalpal sa kanya ni Paulo. Ano ba ang dapat niyang isagot doon? Naging bayani ba siya sa lagay na yon? Pagak na napatawa si Paulo na nagpukaw sa pag-iisip ni Esong. Tinapik siya nito sa balikat. Batid kong hindi ka masamang aswang. Hindi mo gusto ang lagay mo. Hindi ang pumaslang ng tao ang nais mo. May awa ka at ramdam ko yon. Nung una natakot ako subalit kalaunan napagtanto ko na ang pagiging kakaiba nyo. Ang hindi pangkaraniwan sa'yo. Ngunit pare-pareho pa rin tayong mga tao. May damdamin at hangarin sa buhay. Salamat. Hayaan mong maging magkaibigan tayo. Alok ni Esong kay Paulo. Di naman kasi niya inaasahan na napakalawak ng pangunawa ng isang tao. Kung alam lamang niya, di sana'y noon pa'y nakipaglapit na siya sa mga ito. Kaibigan. Ang mutsa'y bago lang sa akin dahil kamamatay lamang ng aking ama na nagpamana sa akin. Ayoko sanang tanggapin ngunit wala naman pwedeng magtaglay nito liban sa akin. Kaya hindi ko maalam ang paggamit dito. Pero pasalamat na rin ako dahil natulungan mo kami kanina. Natulungan din kami kanina ng mutya na ito. Ba't pala kayo napadpad dito?
Gusto ko lang mapatunayan na hindi delikado rito. Sabi-sabi kasi na may aswang pero wala namang napabalita sa amin na inatake ng aswang. Nawawala oo kapag may umaalis. Siguro kapag nagtutungo rito. At ngayon, maling-mali na ang pagkaangas ko. Naisip ko rin kasi na may mutya rin naman kasi ako eh. Pinauntog nila ang kanilang kamao bilang pagkakaibigan. Ihahatid ko na kayo, baka mamaya niyan may dumating pa rito ng mga kasamahan ko. Mahirap na. Napalingon sila sa walang malay na si Udong. Napapailing at nagkangitian ng dalawa. Muling tumalon si Esong at nagpalit ng anyo. Isampo mo sa akin si Udong, isasakay ko kayo nang sa ganun ay mapabilis na ang pag-uwi ninyo. Mas lumawak ang pagkakangiti ni Paulo dahil sa unang pagkakataon na makakasakay siya sa napakalaking lobo. Para silang lumilipad sa bilis ni Esong sa pagtakbo, doon lang napagtanto ni Paulo na ang layo pala nila sa kanilang baryo at mukhang nasa pusod na pala talaga sila kanina. Dumiretso lang kayo, magbubukang liwayway na kaya kailangan ko nang bumalik. Teka, heto nga pala, bilang pasasalamat sa iyo, sana'y magkita pa tayong muli. Nagulat siya nang ipasuot nito sa kanyang kwintas na may palawit na bato. Batoo mo yan, pwedeng pangdepensa sa kalaban, pambulag at panggamot sa karamdaman. Ibabad mo lamang sa tubig ng ilang minuto at ipainom sa may karamdaman. Dahil sa busilak ang iyong loob ay tatanggapin ka ng mutya. Lalo na't napailaw mo yan nang hanapin mo kami. Ibig sabihin tinatanggap niya ang dasal na inusal mo kahit nagtataglay ka ng itim na kapangyarihan. Isang napakalakas na depensa ang taglay mo kapag hawak mo yan. Sa akin kasi wala talaga sa pagkatao ko ang magtataglay ng ganyan eh. Ayaw mang tanggapin ni Esong ngunit wala siyang magawa nang maramdaman niya ang puwersa ng pagtanggap sa kanya ng naturang mutya. Mabilis na umalis si Esong na malapit ng sumilip ang haring araw, baka kasi hanapin na rin siya. Kinakailangan rin niyang itago ang nasabing mutya upang sa ganon ay hindi yun malaman ng kanyang ama. Wala siyang kaalam-alam sa nagmamasid na nilalang na nakatanaw sa hindi kalayuan. Nauna na siyang umalis bago pa makauwi si Esong. Masayang nakauwi si Esong, naitago na rin ito ang bato. Binalot niya yon ng kanyang banda ng pula upang sa gayon ay hindi yun maramdaman ng kanilang dato. Lalo na ng ina ni Isay na hindi lingid sa kanyang kaalaman na isa itong mangkukulam. Mabuti at nakauwi ka na. Opo, inay. Magpahinga ka na, alam kong napagod ka sa magdamag anak. Ginawa naman iyon ni Esong. Wala siyang kamali-mali sa malagim na paparating sa kanyang buhay. At dahil nga sa labis na pagod ay nakatulog ito kaagad. Walang bumagabag sa kanyang isipan. Nagising na lamang siya sa sigaw ng kanyang ina na tila ba ito'y pinapahirapan. Pagmulat niya'y madilim na ang paligid. Gabi na. Hindi na niya hinintay na makondisyon ang kanyang utak. Mabilis siyang tumalon sa bintana at doon, halos madurog ang kanyang puso sa nasaksiyan. Ang may edad din niyang inang nakahiga sa kawayang lamesa. Nakatali ang mga kamay at nakadapa. Puno ng sugat ang likod. Pagkuway muli siyang hinampas ng matigas na parang ugat na may matutulis na ugat ng sariling asawa. Sumusobra ka na sa pangungonsinti. Ipinapahiya mo ang lahi natin. Heto ang sayo. Heto pa! Nanggagalaiting sigaw ng kanyang ama habang hinahampas ang ina ni Esong. Amang wag po! Sigaw ni Esong na mabilis na dinaluhan ng inang hinang-hinana at naliligo sa sariling dugo. Ngunit hinablot lamang siya ng kanyang ama at sinuntok sa muka. Pinapanood lamang sila ng mga katribo nila na walang pakialam sa paghihirap ni Aling Mona. Nandoon rin ang tribo ng mga bangkilan na pinapangunahan ng pamilya ni Mang Antonio. Ang wala lamang doon ay ang dato na masyadong nadidismaya, kaya ganoon na lamang ang galit ni Mang Goryo. Ikaw, hindi ka naman ipinanganak na sinto-sinto. Bakit hinayaan mo ang mga tao na yon at inihatid mo pa talaga sila sa kanila? Nasa anyo ka pang talon na nun.